bansa at bayan, sapagkat dakilang kalooban at ang katotohanan ng Panginoon. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang poon. O purihin natin ang Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano, buhay na kalugod-lugod sa Diyos, buhay na nakakonekta sa Kanya. Ipagdasal din po natin ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos ay nanalangin, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Isang natin ng mga OFW, mga tumutulong sa atin, ang mga nag-aalaga sa may sakit katulad at gayon din ang mga may sakit. Na tulad ni na Mafia din, Daan Panganiban, Dionsia, Teresita, Sister Terry, Alona, Roger, Juliet, Julie, Lerma, Remy, Rudy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang
ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa kawa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinabatid ng mga hentil na sa udyok ng Espiritu Santo na pagpasyahan ng mga apostol na hindi na nila kailangang patuli, kundi tuparin na lamang ang mga bagay na talagang kailangan. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama sina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasa saad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sa ikalawang pagbasa, nakita ni Apostol San Juan sa kanyang pangitain na wala na ang araw o buwan upang bigyang liwanag ang banal na lungsod, dahil ang kaningningan ng Panginoon ang nagbibigay liwanag doon na siyang talagang kailangan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu na inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem,
ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kaniya at mananahan sa kaniya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo mga bagay nito samantalang kasama pa ninyo ako, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo manalig sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Laslet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa kasaysayan ay alam nating may mga sikat na personalidad na sumikat dahil sa pagiging leader nila, pamumuno nila sa pakikipaglaban para sa kanilang mga nanasasakupan na kanila namang napagtagumpayan. Halimbawa, si Alexander the Great ng Macedonian Army, si Henry V ng English Army, si Leonidas ng Sparta, si Genghis Khan
ng Mongol Empire. Sumikat sila sapagkat napagtagumpayan nila ang maraming mga labanan upang makamit ang kapayapaan. Sila itong mga naniwala na upang makamit ang kapayapaan, kinakailangang makipaglaban, kailangan ng karahasan. Kaya, as a result, alam din naman natin na may mga nahirapang mga tao, namatay na mga tao, nasirang mga bagay o ari-arian. Kaya kahit mahalaga ang mga naging achievements nila, may downside pa rin kahit papaano talaga. Sinasabi ko po ito para mas ma-appreciate natin yung mga personalidad sa kasaysayan na para sa pagkakamit ng kapayapaan ay hindi gumamit ng karahasan. Halimbawa, si Mahatma Gandhi, si Martin Luther King Jr., si Desmond Tutu, si Dalai Lama, siyempre ang ating Panginoong Jesucristo. Silang mga tagapagpatunay na upang makamit ang kapayapaan. Hindi kailangan ng karahasan. At ano nga ba ang kailangan? Yan po ang maibibigay sa atin ng ating mga pagbasang napakinggan. Sa ating unang pagbasa, inarinig po natin kung papaanong naging mapayapa pagkatapos ng mga argumento at kaguluhan ang environment ng mga unang Kristiyano sa Jerusalem sa pamamagitan ng pag-asaayos nito ng mga alagad ni Kristo. Kasi nagtatalo Nagtatalo, may mga factions. Halimbawa, on the one hand, nandun yung mga Hudyo na naniniwala na kay Kristo. Sila yung mga nagsasabi, ang mga dapat na sumusunod kay Kristo ay dapat sumusunod sa mga tuntunin ng Hudyo. Particular, sa circumcision, sapagkat yun ang marka ng covenant ng Diyos sa mga Hudyo. On the other hand, nandun naman ang mga Gentiles sa mga Hentil na gusto ring sumunod at sumampalataya kay Kristo. So, nagtatalo sila kung kinakailangan pa ba ng circumcision. So, yun yung bone of contention. Ang maganda dito, kung babasahin po ninyo yung longer form, ay mapupuna po ninyo na kinonsidera ng mga apostol ang panig ng isa't isa. Hindi nagkaroon ng bias for the Jewish Christians. Hindi sinabi sa mga Gentile Christians, ay, tumahimik na lang kayo. Sundin nyo lamang ninyo ang alituntunin ng mga Hudyo. Hindi. Kinonsidera lahat ng mga punto de vista until they came up with the resolution na katanggap-tanggap para sa lahat. Okay, ang resolution, hindi natutuloyin ang mga Gentile Christians. So you can just imagine yung relief. Ay, salamat, hindi na kami tutuloyin. Pero, kinakailangan pa rin silang sumunod sa ibang mga Jewish laws and instructions. So, dito po makikita nating malinaw sa pagkamit ng kapayapaan, hindi kinakailangan mag-away-away, magbangayan, hindi kinakailangan magkasakitan. Ang kailangan ay pakikinig lang. Bukas na pakikinig lang. Sabi nga sa Ingles, there is fighting because no one is listening. May pag-aaway-aaway sa buong mundo, sa isang bansa, sa tahanan, sa anumang samahan dahil walang gustong makinig. Lahat gustong magsalita. Halimbawa na lang, yung mga mag-asawa, di po ba, balikan nyo yung mga unang buwan ninyo ilang mag-asawa. Di ba? Wala namang perfect na relasyon. Siyempre, nagkakaroon kayo ng misunderstanding. Nagkakaroon kayo ng tampuhan. Pero, hindi kayo nag-aabot. Hindi kayo nagkakagalit. Bagat na may nagagalit. Kasi, isa lang yung nagagalit, yung isa nakikinig. Halimbawa, si Mrs. Nagagalit. Si Mr. nakikinig. Kaya kahit galit si Mrs., hindi kayo nagkakagalit. Dahil si Mr. hindi nagagalit, nakikinig. O pwedeng si Mr. naman nagalit. Si Mrs. nakikinig. So, hindi kayo nagkakagalit. Dahil si Mr. lang nagagalit, samantalang si Mrs. hindi sinasabayan ito ng galit. Si Mrs. ay nakikinig. Ganun give and take Kaya, maganda yung relasyon Noon yun. Hindi na ngayon. Paglipas ng maraming taon, lagi na lang kayo nagkakagalit. Kasi wala sa inyong nakikinig. Wala na. Ay meron pa pala. Yung kapitbahay nyo na. Side comment lang, bakit ba tayo gano'n? Pag may nag-aaway sa kapitbahay, nakikinig tayo.
Sa ibang bansa nga daw, halimbawa sa Amerika, kapag may nag-aaway sa kapitbahay, sasabihin ng mga parents to their children, don't mind them, go to your room, don't listen to them. Dito sa Pilipinas, kapag may nag-aaway sa kapitbahay, narinig ng nanay, sabihin sa kanyang anak, anak, yung TV, bilis, hinaan mo. Oh. Hindi halatang chismosa. Balik tayo sa punto. Walang magiging pag-aaway kung may bukas na pakikinig lang. We should listen. But we should listen not just to respond, but to truly understand. Kasi ang nangyayari, madalas nakikinig tayo, pero habang nakikinig tayo, nag-iisip na tayo ng sabihin natin doon sa tao. Kaya, hindi talaga natin iniintindi yung tao eh. No wonder, hindi pa siya tapos magsalita, bumabarata agad tayo. Hindi tayo magkakaintindihan kasi hindi natin talaga pinakinggan. Tuloy, hindi natin ma-pick up. Hindi lang yung mga sinasabi niya, spoken words. Kundi pati na, lalo, hindi natin napapakinggan yung kanyang mga unspoken words, which, by the way, are more important. Ang tao, mas marami yung gusto niyang sabihin kaysa sa kanyang sinasabi. Kaya lang nakikiramdam siya kung ang taong nasa harapan niya ay nakikinig bang talaga? Interesado bang talaga? Pinakikiramdaman bang talaga siya? Naku kapatid, kapag yun ang napakinggan mo, yung unspoken words ng isang tao na binibigyan mo ng halaga sa buhay mo sapagkat pinakikinggan mo, pinakikiramdaman mo, you are stooping down para maramdaman yung kanyang kalagayan. Sinisigurado ko sa iyo. Hindi mo man maibigay totally ang hinihingi nito, lalambot ang puso niyan. Bababa ang tono ng boses niyan. Makikipag-usap ng marahan, ng mabuti yan. Kasi nararamdaman niyang siya yung pinakikinggan. And in doing so, binibigyan mo siya ng halaga. Dahil iniintindi mo siya talaga. Sa gayon, hindi mahirap ang kapayapaan pag ganyan. Sa mundo, sa bayan, sa anumang tahanan, sa anumang relasyon. If we will truly strive to understand. Unfortunately, yan ang kulang. Madalas yan ang kulang. Kahit simpleng dahilan, pero yan ang pinaka-pinagmumula ng maraming alitan at na maraming problema nating naranasan. Ang tao, gusto lagi nagsasalita, ayaw makinig. No wonder, nitong mga nagdaang araw lang, ang daming kaso ng depression na humantong pa sa malagim na pangyayari o sitwasyon. O isipin po ninyo sa mga lathalain. Madalas, ang common denominator ng dahilan, nobody wants to listen. Walang gustong makinig. Na hindi mo naman din masisi, ano? Kasi baka busy. At baka sila rin may pinagdaraanan. Kaya, hindi natin po pwedeng iasa ang ating sarili sa kanino man. Dito ko po nakita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isa pang paraan ng kapayapaan. Yung kapayapaang sinasabi nga ni Kristo sa Ebanghelyo, hindi kapayapaan na bigay ng mundo, kundi kapayapaan na bigay niya. Offer niya ang kapayapaan. At ito yung kapayapaang nakabatay sa Kanya. Kapayapaang ang dahilan ay yung pananahan niya sa ating kalooban. Yung tanggapin natin ng lubusan si Kristo sa ating buhay. Sundin natin ang mga alituntunin niya, manampalataya tayo sa Kanya, mahalin natin siya ng lubos. At magtiwala tayo sa Kanya ng ganap. Yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan na sinasabi nga sa Ebanghelyo o sa Biblia, which passes all understanding. Kasi kahit napapaligiran ng gulo, ng problema, payapa pa rin sa loob. Dahil ito'y nakabatay, hindi sa sitwasyon, hindi sa pangyayari, hindi sa bagay, hindi sa tao, kundi sa pananahan at relasyon sa ating puso ni Kristo. Yun ang kailangan nating lahat eh. Pag ganon, malabo ang depression. Sa palagay ko lang yun ha. Minsan nga kasi naitatanong ko, yung kayang mga nagkaroon ng depression o yung mga nadidepress, ay talagang tinatanggap yung offer ng Panginoon na peace, kapahingahan. Di ba mismo ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sinong nabibigatan sa inyo? Lumapit kayo sa akin. Hindi niya sinabing lumapit ka sa asawa mo, hindi niya sinabing lumapit ka sa anak mo, hindi niya sinabing lumapit ka sa kung sino. Lumapit ka sa akin. Sa akin ka lumapit.
At paggagaanin ko ang iyong pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So I wonder, kung yung mga nadidepress ay talagang tinanggap ang imbitasyon na ito ni Kristo sa kanilang puso. Hindi ko po sinisisi mga nadidepress. No, of course not. Ayoko lang itong i-glorify kasi parang nauuso eh. Yung iba, minsan, simple-simpleng sigurado ako dito. Yung may mga nangumpisal kasi, may mga nagko-confide kasi, i-guide ko lang, hindi depression yan, anak. Parang nakikiuso ko lang. Parang miyembro ka lang ng bini. Alam niyo bini? Ano po yan bini? Bini-big deal mo ang lahat ng bagay. Minsan kasi, huwag nating masyadong i-glorify. Yun bang dahil lang hindi nabigyan ng atensyon, wala nang solusyon? Hanggang doon lang ngayon? Hopeless na talaga ganon? Pag ganon? Yes, ang mga taong may problema ay dapat pakinggan. Pero huwag kakalimutan ng mga taong may problema, hinihintay ka ng Panginoon at handa ka niyang pakinggan anytime. Kamusta ang relasyon mo sa Kanya? Yes! Ang lahat ng nadidepress, may matinding pinagdaraanan, dapat gamutin. Dapat ipaggamot. Pero huwag natin kakalimutan ng pinakauna at dakila nating manggagamot ay ang ating Panginoong Jesus. Alam po ninyo, nasasabi ko ito kasi batay sa aking karanasan, may mga taong may depression na kinakausap mo, kinakaunseling ko. Siyempre, sinasabihan ko yan, oy, see your doctor ha, yung gamot mo, inumin mo. Pero ako mismo, nagre-reseta sa kanya ng gamot. Bible verses. Ito, Bible verse. Halimbawa, sabi ko, anak, pag inaatake ka ng anxiety mo, o ito, Bible verse ha. Pag inaatake ka ng insecurity mo, o ito, Bible verse ha. Pag natatakot ka, pag nagdududa ka, ang dami mong tanong, ito, Bible verse ha. Pag inaatake ka ng doubts mo, o ito, Bible verse ha. Gawin mong mantra yan sa isip mo. Sapagkat ako naniniwala sa depression, ang totoo lang doon, oo, totoong nag-fail ka. Oo, totoong binrake ka. Oo, totoong niloko ka. Oo, totoong namatayan ka. Oo, totoong malala ang sakit mo. Totoo yan. Pero ang hindi mga totoo ay yung mga follow-up na statement na binobomba ng demonyo sa iyo. Wala nang mangyayaring maganda. Kansyang ka na lang, hindi ka nagagaling. Yun ang dapat kontrahin doon. At ang pangontra doon ay yung katotohanan na hatid ng ating Panginoon. Sabi nga sa Bible, there is time for everything. May panahon para lumuhap, may panahon para sumaya. Hindi iniintend ng Panginoon na malagay tayo sa isang pangit na sitwasyon sa mahabang panahon para sa Panginoon. Ang problema, dapat nilalampasan, hindi tinatambayan. Hindi tayo dapat forever nandyan. Tingnan po niyo sa Bible, baka isipin po ninyo, bago lang yung depression. Sa Bible, may mga na-depressed din. Kaya nga tayo mayroong Book of Lamentations. Naku, kung babasahin yung Book of Lamentations, grabe ang mga daeng. Grabe, kulang na lang ang Diyos ay muray. Grabe. Pero isipin po ninyo, bakit hindi inedit yun? Bakit inilagay pa rin yun? Bakit hinayaan pa rin ng Panginoon that for His inspired book, naka-include pa rin yun. Para sabihin sa atin, naiintindihan ng Panginoon yung reklamo natin. Yung pagtatampo natin. Yung pagkukwestiyon natin. Pero ang magandang makita natin sa Book of Lamentations, katulad din ng mga taong na-depressed. Halimbawa, si Elijah. Halimbawa, si David. They moved on sa tulong ng Panginoon. Hindi sila lumayo sa Kanya. Lumapit pa rin sila. Kumapit pa rin sila, hindi sila nawala ng pananampalataya. Ganun sana, sapagkat kung totoo ang depression, at totoo nga, mas totoo ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating kakalimutan niyon. Mga kapatid, ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Again, pakinggan natin ang mga dapat pakinggan, pero tayo mismo, maging maliwanag sa atin na may Panginoon tayo
na handang makinig at tumulong sa atin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang sama, sapagkat mahal niya. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong makaramdam ng kapayapaan dahil sa iyo, hindi dahil sa kung ano, sa kung sino. Gusto kong idepende ang kapayapaan ko sa iyo. Kasi kapag sa iyo nakadepende, siguradong hindi magbabago. Mawala man ang lahat, magbago man ang lahat, hindi magbabago ang pagmamahal mo. Tulungan mo kung higit pa sa paniniwala kong mahal kita, ay mas maniwala ako. Mahal na mahal mo ko. At yun ang panghawakan ko, na ang mga problemang pinagdaraanan o harapin ko, ay haharapin ko at pagdaraanan ko kasama ka sa buhay ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na ito ang makinta lagi sa puso ko. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Masalamat. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Nahirapan ka bang unawain na mahal ka niya, natutulungan ka niya, na mayroon pang pag-asa? Kapatid, mas mahirap explain sa iyo na hindi ka niya mahal. Kasi mahirap patunayan yun dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan mo. Nakatandaan, kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero unti-unti, magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Palakasin mo ang loob mo. Nawawala ang lakas ng loob mo dahil sa kawalan ng pananampalataya mo. Nadadamay ang katawan mo, nadadamay ang disposition mo. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. Mahal ka niya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
As we remember the words and promises of Jesus, we pray to you, Father, that you may pour out your Holy Spirit to lead us to the path of truth and charity, entering fully into your divine life. With faith and love we pray. Be gracious to us, Lord. Be gracious to us, O Lord. For the Pope, the bishops, priests, deacons, and religious men and women, may the Spirit's gift of wisdom and understanding direct their ministry toward the way of peace, we pray. Be gracious to us, Lord. For our duly elected national and local leaders, may the Lord give them health, grace, and wisdom so that they may become more responsible, accountable, and trustworthy in fulfilling their mandate, we pray. Be gracious to us, Lord. For the sick, the lonely, the destitute, and those who suffer in any way, make them well, body and soul, and restore them toward fullness of life in Christ with their families and the Church, we pray. Be gracious to us, Lord. For our beloved dead, may they shine with the radiance of your glory in your kingdom, we pray. Be gracious to us, Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. Kindly include the intention of Ate Tess Pantig, who celebrates her birth anniversary, as well as Sister Ate Eva Marie Punag, who is celebrating her 40th year of perpetual profession. Let us pray to the Lord. Be gracious to us, Lord. Father, send us your spirit of faithfulness and love. Make us your dwelling place here on earth. May we keep your word and grow in your love. Amen. Pag-aalay. Sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming hangad. Tinapay na bunga ng pagod at hirap. Sama-sama magalay ng buong pagmamahal. Sama-sama magalay ng buong pagmamahal. Alay pa rin namin sa'yo, Amang Liyak, ang alak na mula sa kataas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming tinanggap. Kaya ngayon'y muling handog sa iyong hapak, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-sama magalay ng buong pagmamahal. Tinapay at alak habang handog namin, nawa'y kalugdan mo, O Diyos na butihin. Tinapay nagbigay, buhay nawa sa'min, sa kaluluwala magsilbing inunit. Sama-sama magalay ng buong pagmamahal. Sama-sama magalay ng buong pagmamahal. O Diyos na dakila, Ama naming banal, nawa'y tanggapin mo, yaring aming alay. Tangi naming nasa, ika'y papurihan, at magpakailanman, ika'y pagtinangal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong
sa kisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay. Sa kisag ng alak at tinapay, masmasan mo kasama aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, inigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay. Sa kisag ng alak at tinapay, paspasan mo kasama ang aming buhay. Pati na ang isip, kalayat, gunita. O Diyos, tanggapin mo't paspasan ang pusong may alinlangan. Anitan mo't linisin lubusan. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay. Sa kisag ng alak at tinapay, paspasan mo kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, inigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay. Sa kisag ng alak at tinapay, paspasan mo kasama aming buhay. Kapuri
dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikiraman. Sampit sa habi namin ang ngalan mo po ay dinggin. Dalang pasasalamat ang puso mong tapat, hilig sa iyong nasipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang banapon. Manya mo sila. Ay sumasamo hangad ayong tunog. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugoan sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahinan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagpagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa paging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay ipasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hagang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo at ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Sa amin na Diyos, Maria So, Yongas, Jose, Erelito Eric, Miguel Arceyos, Alfredo Marco, Nene, Amang, Seni, Lole, Oreo Iska, Benabinel, gayon din ang lahat ng mga pumanang. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri, ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa lukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko.
Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na natalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tayo'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay.
sa ating buhay sa tuwina. Siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na tayo mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya'y atin at tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang ating Panginoon, magpakailanman. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat at sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa ulit sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang sa buhay kong ito. Salamat at ako'y hinago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa'yo, Diyos.
Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabitin. Aming sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y walang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi ng kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Itong nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa ating souvenir shop sa Three Nations in a Crown. Sa mga nag-aalay po ng alkansya, maraming pong salamat. At sa pag-share ng ating mga live masses and recorded reflections and videos. Salamat po sa mga tulong din na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Right now, nakapagpapatayo na po tayo ng pangatlo ng chapel. Nagsisimula na rin tayo sa pang-apat. Salamat po sa inyo. Nagpapaayos pa rin po tayo ng patio, kaya pasensya na kung wala muna tayong mga blessings sa ngayon. Ang blessing po ng sasakyan ay tuwing weekdays lang kasi hindi pa makapasok yung maraming bugso ng sasakyan sa loob dahil ginagawa po ng patio. Pasensya na po. Ang entrance natin ay yung magkabilang gilid na dalawang pintuan. Ang exit natin ay yung main door sa gitna, ha? Pasensya na po sa inconvenience. Yung mga bago ang pagkakabili, bagong bili ng religious items, rosaryo, images, lapit po kayo dito mamaya, ha? Pagkatapos ng misa, lapit lang po kayo dito. Huwag na po kayo sa labas pumunta. Dito na po kayo para hindi na rin ako bumaba. Dito na lang po kayo. Basta yung kabibili lang na rosaryo, ha? Yung kabibili lang na religious image. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears in our minds and
fell at Nazareth.